ito ba ay sufficient na makapag-establish ng probable cause at to determine kung yung ebidensya at yung pag-apply nila ng grounds sa yung constitutional requirement kung ano yung grounds for impeachment. Ma'am, ano po ang basa ninyo dahil nakalusot po sa sufficiency in form yung dalawang Mm. reklamo. Bukas po yung determination ng sufficiency in substance. Anong tingin po ninyo, Yan yung ma'am? mabigat. Lulusot po ba yon? Lalo na yung De Jesus complaint. Okay, yung De Jesus complaint, well, hindi ko nakikita ng buo, although I understand medyo maikli lang siya, pero dapat kaakibat niya yung ebidensya. So, ang determination kasi ng sufficiency in form ay simple lang yan eh. Kung tama ba yung pagka-draft na naaayon dun sa forma na kagustuhan ng Kongreso, naaayon ba ito sa, meron bang subscription, ito ba ay sworn statement? Na-endorso ba ito ng at least one congressman? At kung nakakabit dito, base dun sa ilang mga kaso na nabasa natin, kung nakakabit dito ang nararapat na ebidensya. So, form lang po yan, hindi pa nila tinitignan kung ano yung merito. So, kadalasan nakakapasok sa sufficiency in form ang mga submissions for complaints in impeachment sa House. However, bukas medyo mabigat-bigat na po ang pag-i-discuss kasi this will go into the merits of the case. Ito ba ay sufficient na makapag-establish ng probable cause at to determine kung yung ebidensya at yung pag-apply nila ng grounds sa yung constitutional requirement kung ano yung grounds for impeachment ay naaangkop sa mga facts na ipinipresenta ng complainant. So kanina siguro ang feeling ko si Congressman Abante baka bored lang. So nag-object siya dun sa finding ng sufficiency in form. So may konti siyang drama na mag-walk out siya and all that. But I think he was only half serious about that. Mas seryoso yung usapan bukas. Opo, marami rin kasi po, ma'am, ang nagsasabi na ang impeachment laban kay PBBM ay ginawa para po matrigger yung one-year bar rule at sa madaling salita po ay parang bakunado na ang presidente laban po sa Correct. impeachment sa 2027. Okay, ako ang tingin ko is that is entirely possible, lalong-lalo na sa tinatawag nilang De Jesus complaint. Di ko pa po nakita yung yung second complaint pero hindi, like I said, hindi mawawala naman sa isip ng mga tao na pagsuspetsahan ito. Maraming beses na that this has happened as a matter of strategy sa ibang mga presidente, notably I think si President Gloria Arroyo ay ilang beses yata na file ng impeachment complaint at maraming nagsasabi na ang purpose nito ay para ma-immunize siya at mag-umpisa ang one-year bar rule at ma-immunize siya for 1 year. Yun yung ginagamit na termino nga eh. So tama po kayo sa term na inoculate. So, hindi maiiwasan kasi mukhang ang napakaikli ng reklamo and mabilisan din. So of course yung circumstances ng pagtanggap ng reklamo kailangan rin at tinitingnan din ng mga tao kung kaya't very frustrating na, well, not naman frustrating, maraming nagsasabi na hindi naman seryoso ito. Lalo-lalo na dun sa pagtanggi ng reklamo na inihahain sana ni na former Congressman Mike Defensor at I understand si Gov Chavit Singson din ay isa dun sa mga nagrereklamo. So, nung tinanggihan yan and kumpleto naman daw ang requirements nila, nakakaduda yan kasi ang ginagamit na dahilan ay wala lang po si SecGen. So isama mo na yung circumstances na yon na mysteriously hindi tinatanggap yung reklamong hinahain ni na Kong Mike tapos
ganito mabilis. Ang bilis ng pag-forward ng plenaryo sa Committee on Justice nitong mga reklamo. Parang may hinahabol sila na deadline. Dun sa pag-forward kasi ng complaint to the Committee on Justice, yun po yung marking. Yun po yung time na masisinyales na naumpisahan na ang impeachment process at dito nag-uumpisa ang one-year bar. So if you take all the circumstances together, sino ba naman ang hindi magdududa niyan? So, kumbaga, siseryosohin ba natin yung buong proceedings samantalang ang nakikita, and even dun sa pagsasalita ng ibang mga kongresista, parang ayun na nga ang punteriya to inoculate the president for a year.